Good morning to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin at tapusin nyo to, and don't forget to share this video para mas lalong lumaganap at kumalat ang ating update ngayong araw. So eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Eto nga, nung minsan nga 'di ba? Ano ba 'yan? 'Di ba? Ba't dinadamay mo pa yung Diyos, Silvia, sa mga kagaguhan at katarantaduhan ng anak mo? 'Di ba may kasabihan nga sa ating commandments na though not shall steal. So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this. At kung nakita nyo na nga yung recap, so once again say TT o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Like what I said earlier, nung minsan nga ito nga nung minsan nga nung minsan na corner tong si Silvia Sanchez ng mga reporter. At eto nga, 'di ba? Ang sabi niya, ipagpasa Diyos na lang daw niya yung problema ng anak ng si Jokla or si Arjokla. At ito nga, 'di ba? Ipagpasa Diyos, ipagdarasal na lang talaga niya yung mga basher na bumabati ko sa kanyang anak na bakla at sa kanyang salot sa lipunan na anak. 'Di ba kasi nga lately binabash si Arjo na magnanakaw, ganyan, nasangkot sa flood control, ganyan, at kung ano-ano pang mga bash or at batikos. So ito na nga ang nangyari, mga ka-ADN. Maski yung Diyos, guys, maski si God, 'di ba, dinadamay niya sa mga kagaguhan at katarantaduhan niya. 'Di ba, apakakapal ng pagmumuka. 'Di ba, apakakapal ng apog na itong si Sylvia na talagang, 'di ba, sabihin man lang na ipagpasa Diyos, ipagdarasal na lang yung mga kaluluwa ng mga basher. So 'di ba, siya talaga yung may kakapalan ng apog at may kakapalan ang pagmumuka para sabihin ito. Dahil nga, 'di ba, nakasulat din sa Bible na do not shall steal or bawal ka magnakaw. Nasa 10 commandments yan. Tapos, 'di ba, sinuway niya yung ano ng Diyos, yung utos ng Diyos na bawal magnakaw, 'di ba? Tapos siya pa talaga may ganang magsabi ng ipagpasa Diyos na lang lahat ng bashers, lahat ng bashers ng mga anak niya, 'di ba? Napakakapal ng pagmumukha para idamay si God sa mga kawalangyaan. 'Di ba? Lalong-lalo na yung pagiging bakla ng anak niya, nasalot sa lipunan talaga 'yan. And syempre, 'di ba? Hindi naman natin mahahawakan 'yan kasi nga choice yan ni Arjo, yung pagiging bakla. Pero guys, yung pagnanakaw, talaga ba ipagdarasal mo na lang yung problema ng anak mong ganyan, tas ipagdarasal mo na lang yung mga basher ng anak mo, 'di ba? Wala guys, hindi i-effect ang pagdarasal diyan. 'Di ba, lalo na kung idinadawit mo si God sa mga kawalangyaan mo, kagaguhan mo. Ang dapat diyan karma talaga, 'di ba? Or dapat talaga ikulong 'yan. Kasi nga, 'di ba, wala naman talagang ipagpapasa Diyos na ganyan, nagnakaw ka, tas ipagpapasa Diyos mo na lang yung problema na ganyan ng anak mo, 'di ba? Tapos ipagpapasa Diyos mo na lang yung
problema ng anak mo, tas yung mga basher ng anak mo na totoo naman talaga yung sinasabi, ipagdarasal mo na lang, 'di ba? Ewan ko ba dito kay Sylvia, saan niya nakuha yung kakapalan ng pagmumukha niya para magsabi ng ganyan, 'di ba? Para magsabi ng ganyang kawalang kwentang bagay, 'di ba? Although di ko sinasabing walang kwenta yung magdasal, pero 'di ba kung ganyan naman din talaga yung magdarasal, or makasalanan talaga yung magdarasal. Kahit anong gawin yung pagdarasal diyan, wala talagang kwenta-kwenta, 'di ba? Or hindi talaga makikinig si God sa inyo kasi nga punong-puno kayo ng kasinungalingan, punong-puno kayo ng kawalangian sa katawan ninyo. Kaya hindi kayo papakinggan ng Diyos, 'di ba? At kung ako sa inyo, wag ninyong idinadama yung pangalan ng Amang lumikha sa ating lahat. 'Di ba? Dahil nga 'di ba? Dahil kayo taong makasalanan kayo or makasalanan talaga kayo. Kaya nga yung mga taong nagdarasal diyan na punong-puno ng kasalanan, 'di ba? Oo, pinapatawad niya pero 'di ba bandang huli din talaga kinakarma. 'Di ba? Tapos ang magandang solusyon diyan, ibiyang diyan sa anak mo, ikulong mo yung anak mong makati yung kamay. 'Di ba? Hindi mo madadaan yan sa pagdarasal or pagpapasa Diyos mo na lang, 'di ba? Yung anak mong bakla, 'di ba? So, nako. Baka hindi niya talaga alam yung Ten Commandments na na testimonya sa Bible, 'di ba? Baka hindi niya alam 'yan, mga ka-Aldab Nation. Kaya siguro ganyan siya magsalita na ipagdarasal. Siguro kung nabasa niya lang talaga na, or baka hindi 10 commandments yung nabasa niya. Baka 9 lang kasi 'di ba? Nandun din talaga yung bawal magnakaw. 'Di ba bawal magnakaw sa Bible? So may mga ganyang testimonyo at testamento. Kaso itong si Ibyang talagang wala talagang kaalam-alam kasi nga utak niya mapurol 'di ba? Siguro din yung anak niya, or baka talaga hindi sila nagbabasa ng Bible kasi takot silang masunog, 'di ba? Takot silang masunog sa simbahan, or baka hindi nga pumapasok sa simbahan yan, 'di ba? Dahil ang kapal na lang talaga ng pagmumukha ni Sylvia pagka pumasok pa talaga siya sa simbahan, 'di ba? Or pagka nakapasok siya sa simbahan, at I'm sure guys hindi yan tatanggapin ng pare, 'di ba? Kasi nga bukod sa makasalanan na talagang bakla yan si Arjo, 'di ba? At bakla yan talaga yung hinayupak na yan. So paano siya papasok ng simbahan at paano siya tatanggapin ng mga kapatid nating pare, 'di ba? Or kung magbasa man yan ng Bible, hindi naman niya sinasabuhay yung Bible, 'di ba? Ako nga, 'di ba? Yung iba nga na stroke na nga, ganyan pa yung ugali, 'di ba? Mga ganyan pa yung pag-uugali, na stroke na nga, 'di ba? So wala tayong magagawa, mga ka-Aldab Nation, 'di ba? Pero yun, gaya ni Arjun na normal na nakakapaglakad, 'di ba? Normal na nakakapagganito, nakakapagganyan, ay wala siyang karapatan na magnakaw, 'di ba? Or wala siyang karapatan, guys, na magdasal. Kasi guys, ang mga may karapatan lang talaga may magdasal is yung ano po tawag dito? Yung mga taong talaga kayang pumasok ng simbahan talaga. Pero kung ganyan kayo, tapos papasok kayo ng simbahan, ang kapal na lang talaga ng pagmamukha ninyo. Tapos, 'di ba, ang kapal ng mukha ni Ibyang na 2 beses banggitin yung pangalan ni God or pangalan ng ating Amang lumikha sa ating lahat. 'Di ba? Apakakapal ng pagmumukha niya at apakakapal ng apog niyan banggitin 2 beses na ipagpapasa Diyos na lang, ipagdarasal na lang natin sa Diyos yung mga kaluluwa ng basher. Kayo nga, 'di ba?
Kayo pa talaga may ganang magsalita ng ganyan or magbanggit ng ganyang words of affirmation, 'di ba? Kayo pa talaga na hindi talaga nagdarasal, 'di ba? Kayo mga magnanakaw 'di ba? Nagdasal ba kayo? Humingi ba kayo ng tawad sa Diyos, 'di ba? Nagsimba ba kayo, 'di ba? After ninyong magnakaw or pagnakawan ng buong Pilipinas, 'di ba? Kayo nga tanungin ko ng ganyan, nagsimba ba kayo, 'di ba? Or nagsisimba ba kayo? Lalong-lalo na malapit na yung Holy Week, 'di ba? Maghuhugas na naman kayo ng mga kasalanan ninyo. Pero yung mga yan, kahit anong gawin yung paghuhugas ng kasalanan, wala talaga 'di ba? Wala talaga paghuhugas ng kamay or paghingi man lang ng tawad sa ating amang lumikha, 'di ba? Kaya sorry ka na lang, Arjo. Yung mga kunwari mong baiitan, yung kunwari mong pagpapasa Diyos, kunwari mong pagdarasal kuno, hindi talaga kapanipaniwala, 'di ba? Maski yung si God talagang mahihiya talaga sa inyo, 'di ba? Or mahihiya sa iyo na makasalanan at tsaka 'di ba makasalanan ka tapos hihingi ka ng guidance sa ating Panginoon, 'di ba? Ang kapal ng mukha ninyo, 'di ba? So dapat yan talaga kinakarma at dapat talaga diyan inaano talaga ng bonggang-bongga, 'di ba? Kinakarma and syempre hindi sa kinakarma pero kung ano yung deserve niya, wag siyang hihingi ng tulong at wag ninyong dinadamay talaga yung pangalan ng ating Savior, 'di ba? At tinubos tayo sa mga kasalanan natin. Wag ninyong dinadamay kasi hindi naman talaga deserve ni God na nabanggitin ng mga walang hiya, 'di ba? Lalong-lalo na kung nagnakaw ka sa buong Pilipinas, sa buong mundo, 'di ba? At nagpapakasasa ka sa pera ng buong Pilipinas, 'di ba, mga ka-ADN? So, ang may karapatan lang talaga magsimba at may karapatan lang talagang magsabi ng mga ganyang salita or pananalita is yung mga taong mabilis din talaga patawarin ng ating Diyos, 'di ba? So wala kong mga ganyang tao na linis-linisan at mga ganyang taong ang kakapal at garapal ang pagmumuka, 'di ba? Nagbanggitin siya tapos makasalanan ka, parang walang effect yan, 'di ba? Walang emotion lahat ng mga pinagbabanggit niyo, Silvia Sanchez. Kaya sa susunod huwag ninyong idadamay si God or huwag ninyong idinadamay yung Diyos sa mga kasalanan ninyo para maabsuelto lang kayo, 'di ba? Para hindi lang makulong yung anak niyo. Ang maganda diyan is yung anak mo talaga dapat talagang makulong para talaga pagbayaran talaga niya yung kasalanan niya ng bonggang-bongga. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. Have a nice day. Keep safe. And God bless. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless. See you on my next videos, everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching.